ay pinagdiriwang natin ang 138th birth anniversary ni President Manuel Luis Quezon. Alamin po natin ang mga activities na magaganap ngayong araw. Together with our very special guest this morning, we have Ms. Divina Gracia Pascua, OIC Quezon City Tourism Department. Good morning! Welcome to Good Morning Pilipinas. Magandang umaga din po sa ngalan ng Pamahalang Lungsod Quezon. Through the Quezon City Tourism Department, we are happy to be around at mag-guest po dito tungkol sa aming selebrasyon o pagdiriwang na isang programa na pagbibigay pugay sa ama ng Lungsod Quezon. So ang pinaka-significance natin is to give due recognition sa mga achievements at nagawa po ni President Manuel Luis Quezon. Ano-ano po yung mga rundown of activities na magaganap ngayong araw? Unang-una po, ang umpisa ay magkakaroon po ng pagtataas ng bandila na pamumunuan po ng Chair ng National Historical Commission of the Philippines, Chair Serena Jokno. At ito po ay sasamahan po ng aming pamahalang lungsod, punong lungsod, Mayor Herbert Bautista, at iba't iba. Kasama din po yung apo ni President Manuel L. Quezon na si Ricky Quezon Avancenia po. Alright, let's talk about gusto nating maging tourism destination o tinatawag na historical heritage zone ang Quezon City. Ano-ano po yung mga programang ginagawa natin? Sa ngayon po, nag-umpisa na po doon sa pagpapatayo ng Quezon Heritage House. Bukod doon po sa matagal na po nandyan yung museo ni Quezon na pinamamahalaan po ng National Historical Commission of the Philippines. Then later on ay ipapatayo na rin po yung Presidential Cars Museum, which houses all the cars ng mga dating presidente ng Pilipinas, at kasama na rin po dyan ang Pangulong Manuel Luis Quezon. At the further, mas malapit po sa Philcoa, nandyan na rin po yung Quezon City Experiential Museum po namin. Ano pong makikita dito? Doon sa loob po ng Quezon City Experiential Museum is ito po ay pinapakita po niya ang lahat na nangyari po dito sa Lungsod Quezon at anuman po and future developments po dito. So besides sa mga nagdadagdag tayo ng museum, sa mga establishments, ano pa po ba yung iba nating ginagawa to boost yung tourism dito sa Quezon City? Maraming salamat po sa tanong na yan. Ang totoo po, gusto namin ipakita na ang Lungsod Quezon ay isang magiging tourism destination dito sa Pilipinas, wherein we would like to show that sa Quezon City, welcome kayo. Welcome dahil gusto naming i-package na ang W is a walk. When we say walk, you walk in the parks. Then ang E is enjoy. Bakit anong ine-enjoy mo? Lahat ng mga pwedeng mangyayari dito sa Pilipinas. Then yung L is you learn. And when we say learn, ang learn po ay through the museums, yung mga ating mga eskwelahan, yan po ang pinapackage natin. Ang C naman is we would say celebrate. We have the celebrations ng iba't ibang festivals po. Ito po ay kasama po doon yung Maginhawa Food Festival, yung La Loma, and of course, yung Lanaval Festival, who is the Lanaval is the patroness of Quezon City. Ang O naman is the overnight, and it refers to the hotel accommodations dito sa Lungsod Quezon, wherein we now boast of the many accommodation, mga hotels and everything. At nakita nyo naman po, may patuloy na tumatayo po yung dumadami ang mga accommodation facilities dito sa Lungsod Quezon. And when sa letter M naman po is meditate. And when we say meditate, it refers to the churches and lahat ng center for religious po dito sa Quezon City. Andyan po yung pinakamatanda, ang lumang simbahan, yung San Francisco Bautista. Yes. Then aside from that is in Quezon City, we have the Our Lady of Lanaval na nandyan po na mas kilala bilang Santo Domingo Church and other churches po dito na nakikita dito sa Lungsod Quezon. And when we say E, it refers to it. We have the Maginhawa, we have the La Loma Lechon Festival and other food establishments that caters not only Filipino but also ASEAN foods din po. Yes. Ms. Divine, of course, alam natin pag sinabing Quezon City, ang sentro ng turismo sa Quezon City, ang Quezon Memorial Circle. Yes. Gusto natin malaman, may mga ginagawa pa tayo para mas mapaigting at mas mapalakas at mas mapaganda pa ang Quezon Memorial Circle. Yes, in fact,
kasama din po dyan sa rezoning ng Quezon Memorial Circle. Ang Quezon Memorial Circle is a 25-hectare eco-green. Yung parang park po yan, an open park. That is the reason why we have a zone. Nagkaroon po ng zoning dito sa loob. Kung nakikita nyo po, ay nakatayo na po ang Quezon Heritage House. Then later on, yung nandyan yung Presidential Cars Museum po. At sa bandang dulo, nandun po yung Quezon Experiential Museum. And on Sunday, we are going to have the time capsule laying for the creation naman, pagpapatayo ng ng President Cory Heritage House. So, po. gaano po ba katagal itong series of activities in celebration of the 130th birth anniversary of Manuel Luis Quezon? Is this a week-long celebration kung aabutin po hanggang linggo o gaano po katagal ito? In fact, it is a continuing activity ito. Nagiging highlight lang po ito dahil itong araw na ito ay ito po yung kaarawan Mismo, ng kaarawan mismo. But the development and even it is continuing yung pagpapatuloy po at pagpapatayo ng anumang istruktura na kaakibat or parallel to all these developments. Alright, para sa mga viewers natin, then wala pong pasok. I'm sure marami tayong mga viewers na mga batang nakikinig. Ano po ba yung malaking naiambag ni President Manuel Luis Quezon sa atin? Of course, ang pinakamalaki dyan is we would say that we belong to, nandito po kami sa Lungsod Quezon, siya po yung nagtatag ng Lungsod Quezon. Kaya nga po, the Lungsod Quezon or Quezon City has been named after the founder. At ang pangalawa po ay siya po yung ama ng wikang Pilipino. Right. So sa tingin ko yun ang pinakamalaki, that bukod doon sa siya ang unang naging presidente ng Commonwealth, pero after that tuloy-tuloy po yon, nagkaroon po ng Manual Code of Ethics na siya naman po ang nagiging gabay sa patuloy natin pag-aaral at pakikisalimuha sa iba't ibang estudyante at mamamayan po. Miss Divine, bago tayo magtapos, gusto namin malaman dahil special day today, Quezon City Day, gusto namin malaman, meron ba mga special promos or packages para sa mga bata na gustong pumunta sa mga museums o sa Quezon Memorial Circle ngayong araw? Of course, yung special packages naman po, at talaga naman, pagdating sa Quezon Experiential Museum, bukod sa discounts, ay may mga iba't ibang nakikita po. Nung packages or discounts naman po, ay usually po ibinibigay yan pagdating ng Quezon City Day, and that is October 12 naman po. Magkaiba po itong celebration na ito. We would like to say that magkaiba man, pero ito po ay towards the attainment and promoting Quezon City as a prime tourist destination. Alright, so before we end again, Ms. Divine, would you like to invite our viewers na makisali po sa mga activities ngayong umaga, ngayong araw? Yes, magandang umaga po muli. Samahan niyo po kami sa pagbibigay pugay sa Pangulong Manuel L. Quezon. At ito po ay mangyayari po sa Quezon Memorial Circle sa tapat po ng Museo ni Quezon. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Ms. Divina Gracia Pascua, OIC Quezon City Tourism Department. Thank you.